Hindi mapigilan na maglabas ng sentimento ang mga Blooms sa paglabas ng presyo ng tiket ng Nations Girl Group para sa kanilang Grand Biniverse concert sa November. Marami ang nadismaya sa management ng grupo. Ika nga ng karamihan ay grabe na daw kung gatasan nila ang Bini. Hindi na daw ito makatarungan. Bagamat hindi mapagkakaila ang kasiyahan ng pagkakaroon ng pagkakataon na makita ang Bini live na magpe-perform. Pero ang hindi makatarungan daw ay ang presyo ng tiket na nag-iwan ng maraming Blooms na nagtatanong kung kaya ba nilang sumali sa napakasayang concert. May namumuong komosyon na naman sa social media kung saan nagsimulang mag-debate online tungkol sa kung gaano di makatarungan ang mga presyo ng tiket at nahahati na naman ang mga opinyon ng karamihan. Kaya di maiwasan na isiwalat ng mga tagahanga ang kanilang mga ibinahaging mga saloobin tungkol sa sitwasyon sa social media, lalo na sa X o dating Twitter. Isang fan naman ang di maiwasang mapakomment sa naturang issue. For a P-pop group na supposedly pangmasa and considering most of your fans are students, these prices are a joke. Feeling K-pop company kayo dyan. Ayusin nyo muna ang production and mga low quality merch nyo. Grabe kayo manggatas sa fans. You never considered them. LOL. Ticket prices for Bini, the Grand Biniverse is so expensive. Management themselves sets ticket prices that the main goal should be to make ticket prices reasonable and not inflate prices. Our enemy here is the management and not the girls, okay? Sa pagkaklaro naman ng isang fan hinggil sa pag-atake sa mga girls. There's a whole discourse on why these are very high prices, and while I'm not saying that Bini don't deserve to be seen, the very first red flag here that is driven by greed from management is the fact that soundcheck is a top-up and not a given with the price of VIP tickets. At marami pang mga fan ang nagpahayag ng kanilang hindi pagsang-ayon na may ilan na nagbibigay diin na isang malaking bahagi ng kanilang fanbase ay binubuo ng mga estudyante. At kinaklaro naman ng ilan na hindi ito patama sa walo kundi sa mismong management na humahawak sa Bini. Ito ang pamamaraan lamang nila sa pag-call out sa hindi magandang pagtrato sa Bini at sa kanilang mga fans. Ang iba naman ay reasonable naman para sa kanila ang ticket, kaso nga lang sana ay ginawa na lamang perk sa VIP ang naturang soundcheck at wala nang dagdag presyo. Samantala, may ilang mga fans pa rin ang nagtatanggol sa naturang issue na nagsasabing demand at ang halaga ng pera na kinakailangan upang mag-produce ng konsyerto. When demand is high, prices go up. That's the basic law of supply and demand. Bini's ticket prices show just how in demand they are. It's the unfortunate reality for us fans. At may nagkumpara naman sa King of P-pop na SB19 sa kanilang concert. Bukod pa doon, marami din kasi ang nagkumpara noon sa ngayon hinggil sa ticket price. Ang Bini ngayon ang pinaka-pinag-uusapan at masasabing nasa peak ng kanilang career. At marami na rin ang mga gustong makatrabaho sila. Kung maaalala natin, mayroon na rin nagka-interest ng mga producers ng mga sikat na mga K-pop idol sa KCON LA. At milyones na rin ang mga inabot ng kanilang mga listeners at viewers sa YouTube, Spotify. Bukod pa dyan ay marami na rin silang awards na natanggap. At dito natin makikita yung value ng isang artist. Pero hindi pa rin maitatanggi ng karamihan na maikumpara sila sa ibang mga grupo tulad ng K-pop idols na nagko-concert dito sa Pinas na kaunti na lamang ay magkakapareho na ng presyo. Nasa sariling bansa lamang daw ito at wala nang ginagastong transportation at ibang mga staff. Base naman sa post ng Star Music PH, mark these dates because ticket selling for the Grand Biniverse at the Araneta Coliseum is finally happening. Ito ay sa August 29, 30 and 31, 2024. So yan ay araw ng sweldo at paalala, asahan mong may ipon ka ha! At eto naman pala Blooms, watch out for the perks that comes with VIP, Patron, and lower box tickets. So abangan nyo daw muna ang announcement. Hindi natin alam kung anong mga aabangan nyo dito, pero maaaring merch, o meet and greet, o makaka-eye-to-eye contact nyo sila.
Pero ang tanong, magpapadala ba ang mga fans at pupunta pa rin ba sa konsyerto sa kabila nito? O magbabago kaya ang presyo ng tiket? Wala pang malinaw na sagot sa mga tanong na ito. Sa ngayon, hindi pa sumasagot ang management ng BINI sa hinaing ng mga fans. Ano sa palagay nyo? Makatarungan nga ba ito o sakto lang? At yan na ang lahat para sa ating update ngayon. Manatiling nakatutok para sa iba pang mga ganap at huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ma-miss ang mga susunod na video. Hanggang sa muli! I love you! Ayun, after guys, after.